Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, and today we are going to customize the Marvel Legends Iron Man Model 9. So, alright, first step na gagawin natin, mag-spray tayo ng Bosny Flat Clear number 191. This will act as our primer for this Iron Man action figure. Yan, ito yung mga paints na gagamitin natin. We have purple, reds, whites, blacks, yellows, from Armored Komodo and Hero Paints, and orange. Ayan, lahat ng paints ko, ito rin yung mga brushes, lahat ng paints na gagamitin natin dito ay water-based acrylic paints. Okay, the next step, we are going to use purple and black para makapag-create ng darker shade of red dun sa red areas ni Iron Man. Para makapag-create ng konting contrast, hindi lang siya yung dark red, kasi magiging very muddy rin kapag black and red lang yung mixture natin. So I added a little bit of purple dun sa mix. Okay, next step, we will add yellow and orange. Mix natin yung dalawang paint na yun para makapag-add tayo ng first level of highlights. Puro dry brushing lang din yung ginagawa natin. Ay, hindi pala, correction. Base coat, and then kapag medyo dry na yung brush, in-extend ko na lang dun sa mga ibang parts. So, combination siya ng base coat at saka ng dry brushing. Okay, para sa step na to, nag-add na lang ako ng white and red para dun sa second level of highlights. And then this one, yung ultra white, ito yung last layer of highlights bago tayo mag-add ng line art. And this will help differentiate yung highlight levels na ginawa natin. So, ito yung pinaka-last na pwede natin gawin kasi ultra white na to eh. Actually, tama, white na siya eh. Yan na yung lightest that we can go. Pero pwede pa rin kayo mag-add kung gusto nyo mag-add ng ibang layer of, ibang color of highlights naman, like yellow, silver highlights, pwede yan. And also apply your paints really thin, para thin layers lang ng paint yung usually yung recommended. Pero if you want to add it a little bit thicker, pwede rin naman. Okay, next step, we are going to use orange and yellow na combination para makapag-add ng shade dun sa mga yellow parts. Alright, once you're done with that, mix tayo ng ultra white and yellow para makapag-add naman tayo for the highlights level 1 dun sa yellow na parts. I'm also mixing this with water, pero tansyahan lang din, minsan kasi ayaw mag-flow ng paint. So you need to work fast, really fast. Yung ultra white naman medyo mabilis matuyo. That's why I'm really working fast. Kasi yung mga acrylics, ang property talaga niya mabilis matuyo. It's a good thing naman para sa akin kasi gusto ko rin mabilis tayo mag-work. And for the brush movement naman or yung brush control, usually yung mga highlights nasa biceps, kung ano yung mga spots na nakaangat. Usually yan yung mga areas na sa scalp, usually yan yung mga muscle groups, yan yung mga scalp or yung mga parts na nakaangat or yung mga naka-rise. Tapos yung mga nasa ilalim, nandun yung mga shadows, yung mga nakalubog. And next naman dito, we are going to use black paint for the line art. I'm also using a finer brush. Ito yung Weijuang brush 00000, 50, super fine na brush na to. Perfect yan for line art executions like this. And meron din siyang learning curve kasi yung pagta-translate ng 2D into 3D, kasi ito 3D to eh, 'di ba? Yung toy or yung action figure. Nagdo-drawing din ako ng comic book or comic book illustrations sa paper. Yun yung training ko, yun yung pinapractice ko para pag tinransfer ko na dito yung discipline ng paglalagay ng mga line art, kaya nating i-replicate dito sa 3D surface. Kasi pag 3D surface, may mga may mga hindi siya 2D, hindi siya straight, may mga curves, diba? May mga challenges talaga. So nagpa-practice pa rin talaga ako sa paper. Yan. So ito na yung output
kapag natapos na natin lahat ng line art. And then pwede rin tayo gumamit ng Pilot Twin marker. Ito mas fine na to, super fine na marker, it's permanent, hindi siya na smudge. Ayan. Pwede tayong gumawa ng mga feathering lines, cross hatching, para ma-simulate din yung mga more deep na shadows, yung mga highlights. Ayan. Okay, next na step naman, we're going to apply ultra white from Hero Paint, stronger coverage para dun sa last level of highlights natin. Yan, dinedemo natin dito kay Iron Man, yung face plate ni Iron Man. Alright, that's it mga ma'am, sir, ma'am. We are done with our Iron Man Model 9 project. Thank you very much, client from Massachusetts, USA, for purchasing this. Super cool na experience din para sa akin na makapag-customize ng Iron Man. First time kong makapag-customize ng Iron Man na Marvel Legends na custom repaint na yung gantong paint style, yung comic book paint style. Kaya I'm really happy na na-execute ko tong project for my client, and marami pa tayong projects na gagawin. Actually, lahat ng Marvel na X-Men 97 gagawin natin. Ayan. Pwede nyo rin i-attach yung mga weapons, yung mga flame effects. Kinostomize din natin, pati ilalim ng kanyang paa. Meron din ako mga images after this video tutorial. Ayan, nasa video din. Nag-insert na rin ako ng mga images na kinunan natin kanina. Okay? So yun lang mga monster. Thank you very much for watching and enjoy the rest of the video. Bye-bye.